Maestro, bababa na ako ng bundok. Luis, tandaan mo ang tatlong bagay. Una, huwag mong ibunyag ang antas ng iyong kultibasyon. Pangalawa, huwag mong gamitin ang iyong kasanayan sa medisina para sa pera. Pangatlo, hanapin ang babaeng nakatadhana para sa iyo. Oran, Maestro, anong babae? malalaman mo pagdating ng panahon. Lungsod ng ilog. Nandito na ako. Bitawan mo ako. Oh, maangas ha? Ang galing ng sampal. Gusto ko yan. Ano ba ang gusto ninyo? Ano ba ang gusto ko? Maganda. Gusto lang makipagkaibigan. Uminom ng tsaa, kasama ang mga lalaki. Magkwentuhan. Ano sa tingin mo? Layas. Narinig mo? Sabi niya layas. Nakakita ka na ba ng napakasungit na maganda? Hector, itong babae, tingnan mo siya. Malinaw na siya ay isang dalaga mula sa mayamang pamilya at may tunay siyang init ng ulo. Init ng ulo? Mabuti ang init ng ulo. Gusto ko ang mga babaeng may init ng ulo. Sige, may tapang ka. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakayanan ng mag-isa. Kalad ka rin siya sa eskinita. Saklolo! Saklolo! Sige, sumigaw ka! Lakasan mo! Gusto kong makita kung sino ang mangangahas na guluhin ako. Si Hector? Tigil. Tigil? Anong sinabi mo? Sinabi ko, tigil. Oy, narinig mo yon? Ah, may isang walang takot. Uy, bata! Bago ka rito, di ba? Bingi, ikaw kausap ko. Oy, magaling ka, bata. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kamiseta na to? Kung masira mo, kaya mo bang bayaran? Frey, anong gang ka? Wala akong gang. Bakit ka nakikialam? Kapag magulo ang daan, may dapat tumapak. Sabi niya magulo ang daan. Akala ng batang to, isa siyang kung fu hero. Bata, payo ko lang, mag-isip ka. Naunang napansin ko yung babae. Gusto mo maging knight in shining armor? Sa ibang lugar ka na lang. Maganda ang timpla ko ngayon, kaya palalampasin ko na. Aray. Bitawan mo! Sabi ko bitawan. Hector, okay ka lang? Sabi ko, hulihin niyo siya. Gulpiin niyo ng todo. Sinabi kong saktan mo siya. Saktan mo siya ng matindi. Sabi mo sa iyo ang kaliyeng ito? Anong gusto mo? Sinasabi ko sa iyo, marami akong tao. Simula ngayon, kapag nakita mo ako sa kalye, lumayo ka. Narinig mo ba? Narinig ko? Umalis ka! Bini-bini, okay ka lang ba? Ako, ayos lang ako. Salamat. Ito ang aking card. Kailangan mong kontakin ako. Gusto kitang pasalamatan ng maayos. Si. Clara. Anong ginagawa mo dito? Clara, Anong ginagawa mo dito? dumaan lang ako dito para sa isang pulong. Nabalitaan kong may gulo sa kalsada ng Bukal Ilog, kaya nagmadali akong pumunta. Okay ka lang ba? May nagtaboy na sa 3 basagulerong iyon. May sumagip sa akin. Sino? Isang binatang dumaraan. Anong pangalan niya? Hindi niya sinabi. Buti na lang walang nangyari. Hayaan mo, ihatid kita sa inyo. Hindi na. May sarili akong sasakyan. Ginong Reyes, gusto mo bang alamin ko? Alamin mo ngayong araw. Kailangan kong malaman kung sino iyon. Opo, Ginoong Reyes. Clara, nagkasakit na naman ang tatay mo. Sa pagkakataong ito, mas malala. Babalik ako agad. Nanay, kumusta si tatay? Nasa loob si Dr. Cruz. Sinabi niya. Sa pagkakataong ito ay maaaring. Binibining Reyes. Si Ginoong Reyes ay may pagpalya ng organo. Hindi na epektibo ang karaniwang paraan. Mas mabuting maghanda na kayo, maliban kung makita natin ang tagapagmana ng Sektor Asul. Pero alamat lamang iyon. Hanapin ang taong iyon, ngayong hapon. Kalsada ng Bukal Ilog, canvas bag, sapatos na tela, mabilis. Maghanap ka ng tao, ngayong hapon. Kalsada ng Bukal Ilog, isang bag na canvas, mga sapatos na tela. Bilis! Bata, binugbog mo ang mga tauhan ko. Yung 3 basagulero. Yan ang mga lalaki ko. Magbayad ka ng $100,000 at tapos na tayo. Wala akong pera. Eddie, tuturuan kita ng leksyon.
Sa susunod, lumayo ka sa daan ko. Ang tatay ko ay may malubhang sakit. Pwede kang sumama sa akin para makita siya? Paano mo nalaman na kaya kong gamutin ang mga sakit? Hindi ko alam. Pero may kutob ako na hindi ka lang ordinaryong tao. Pero pakiramdam ko hindi ka ordinaryong tao. Sige, mauna ka. Binibining Reyes, ito si. Ang doktor na dinala ko. Ang sakit ni Ginoong Reyes ay hindi biro. Itong bata, kaya ba niya? Kaya ko siyang gamutin. Anong sinabi mo? Siya ay nasa pagpalya ng organo na. Alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan? Kailangan ko ng katahimikan. Arturo, gising ka na. Imposible. Ang pagkabigo ng organ ay hindi na maibabalik. Ang tinatawag mong hindi na maibabalik ay ang iyong limitasyon, hindi akin. Salamat. Magkano ang bayad mo? Sabihin mo lang ang presyo mo. Hindi na kailangan. Hindi pa ganap na gumagaling ang iyong ama. Magre-reseta ako. Inumin mo ito sa loob ng 7 araw at ganap siyang gagaling. Sino ka ba talaga? Daan lang. Teka, 2 beses mo na akong iniligtas. Kahit papaano, hayaan mo akong ilibre ka ng hapunan. Kung papahintulutan ng tadhana, magkikita pa tayo. Clara, sino ang binatang iyon? Sinabi ni Clara sa kanyang ama ang lahat ng nangyari ngayon. Yung 13 karayom na ginamit niya, sa isang tao ko lang sila nakita. Ang tumulong sa akin, 20 taon na ang nakaraan. Maestro Orly ng sektor medikal ng Asul. Mas bata pa ang binatang ito kaysa sa kanya, pero mas mabilis at mas matatag ang kanyang pamamaraan. Clara, kailangan natin siyang hanapin muli. Ang binatang iyon ay mas bata pa sa kanya, pero mas mabilis at mas matatag ang kanyang mga galaw. Clara, kailangan nating hanapin siya muli. Gumaling na si Arturo. Sino ang gumamot sa kanya? Ngayon sa eskinita, yung nagligtas kay Clara. 20 minuto pagkatapos pumasok sa bahay ng mga Reyes, umupo si Arturo sa kama. Alamin kung sino siya. Inaalam na. Pero wala itong record ng ID. Walang record sa hotel. Walang koneksyon. Wala. Ngayong hapon, bumaba lang siya sa bus na galing malayo. Pahiramin mo ako ng mga tauhan mo mula sa Hilagang Distrito. Kailangan ko ng mga matatapang para turuan ng leksyon ang isang tao. Ano ang antas niya? Isang galaw lang, tinumba niya si Marco. Si Boss Aguila ay magdadala ng 5 tao. 300,000 dolyar. Deal. Kung saan man siya galing, kapag nasa lungsod ng ilog siya, sumusunod siya sa mga patakaran ng lungsod ng ilog. Mga patakaran ko. Ito ba yung bata? Ano ang gusto mo? May nagbayad sa amin para maghatid ng mensahe. Umalis ka sa lungsod ng ilog. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kung hindi, Sino ang nagpadala sa inyo? kunin ninyo siya. Sino ka ba talaga? Sino ang nagpadala sa iyo? Ginoong Reyes. Eric, gusto kaming paalisin ka sa lungsod ng ilog. Sabihin mo kay Eric Reyes na siya mismo ang pumunta sa susunod. Huwag magpadala ng mga walang kwentang ito. Huwag mong sayangin ang oras ko. Eric Reyes. Natagpuan ba siya ni Clara? Walang hotel na may record sa kanya. Baka naman umalis na siya ng lungsod ng ilog. Hindi, sinabi niya. Kung tadhana, magkikita tayong muli. Andito si Eric Reyes. Nabalitaan ko gumagaling na si Ginoong Reyes. Pumunta ako para makita siya. Nagpapahinga ang tatay ko. Bawal bumisita. Alam mo ang nararamdaman ko. Kung papayag kang magpakasal sa pamilya Santos, makakatulong ito sa Grupo Reyes sa krisis na ito.
ang probinsyanong iyon. Ano naman kung marunong siyang lumaban? Sa mundong ito, pera at kapangyarihan ang mahalaga. Ang mga tauhang ipinadala kagabi ay pinalo hanggang duguan. Ang mga lalaking ipinadala ko kagabi lahat ay binugbog ng husto. 6 na lalaki ang natalo sa loob ng 3 segundo. Hindi siya ordinaryong manlalaban. Mayroon ka bang mas malakas pa? Si Leo ay kakatapos lang magretiro, pero iba ang presyo. Magkano? $2 milyong. Deal. Pero may isa akong kondisyon. Gusto kong, sa harap mismo ni Clara, iyuko niya ang ulo at magmakaawa sa akin. Ginoong Reyes, Ang mga libangan mo ay nagiging kakaiba ng kakaiba. Bata, kapag iniyuko mo ang ulo mo, gusto kong makita kung paano ka patitingalain ni Clara bilang bayani niya. ang kasalukuyang tagapagmana ng sektor medikal ng Asul, sa wakas, ay bumaba na mula sa bundok. Ginoong Santos, kailangan kong maghanap ng isang tao. Sino? Sino? Hindi alam ang pangalan niya, sabi ni Maestro. Nasa lungsod ng ilog siya, Paano natin siya mahahanap? sabi ni Maestro. Malalaman ko pagdating ng panahon. Manatili ka muna rito. Ginoong Santos, iligtas mo ang anak ko. Matinding pagkabalisa. Ang plema na bumabagabag sa isip. Naku, may komplikasyon. Ako, hindi ako kumpiyansa. Subukan ko. Ilang taon ka na? Tumahimik ka. Siya ang kasalukuyang tagapagmana ng sektor medikal ng Asul. Isang biyaya para kay Tony na handa siyang tumulong. Nanay, masama ang pakiramdam ko. Okay ka na ngayon, bata. Bawasan ang pritong at matatamis na pagkain. Uminom ng maligamgam na tubig. Walang mabigat na aktibidad sa loob ng 3 araw. Magkano ang babayaran ko? Ilang punda ng una ng kailangan mo? Hindi na kailangan. Ano-ano ang mga pamilyang medikal sa lungsod ng ilog? Ang pamilya Garcia, sa kanlurang distrito, ay dalubhasa sa akupunktura. Ang pamilya Santos, sa hilagang distrito, ay isang pamilya ng halamang gamot. At ang pamilya Garcia ay sikat sa panloob na medisina. Pero ang mga pamilyang ito ay mayabang. Hindi madaling makakuha ng impormasyon mula sa kanila. Clara, ang balita tungkol sa pagkakasakit ng iyong ama ay kumalat na sa buong lungsod ng ilog. Ilang kasosyo ang naghihintay kung ano ang mangyayari. Tumawag ang bangko ng pilak kaninang umaga. Pinipilit nila ang isang plano ng pagbabayad. Ginawang alam ng Grupo Santos na handa silang bumili sa mas mataas na presyo ng mga karapatan sa proyekto ng kristal na lawa. Bumuti na ang kalusugan ng tatay ko. Babalik siya sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi maghihintay ang merkado. Lumapit din sa amin ang pamilya Garcia. Sinabi nila, kung ang Grupo Reyes ay handang isuko ang isang 30% bahagi, magbibigay sila ng pinansyal na suporta. Kaninang umaga, Deputy Sales Director Kevin ay na-poach ng Grupo Santos. Mayroon ding ilang mga supplier ng materyales. Bigla silang humingi ng maagang bayad. Sinabi nila na hindi sila kumpiyansa sa reputasyon ng Grupo Reyes. Clara, kagabi ay nagpadala si Eric Reyes ng 6 na lalaki. Lahat sila ay napunta sa air. Halos mabali ang pulso ng pinuno. Ang buong pangyayari ay wala pang 3 segundo. Halos mabali ang pulso ng pinunong iyon. Lahat ay naganap sa ilalim ng 3 segundo. At saka, kaninang umaga, may nakakita sa kanya sa klinika ng pagbabagong buhay. Iniligtas niya ang isang batang babae sa emergency. Teka lang. Mas okay na ba ang tatay mo? Pagkatapos uminom ng gamot, nakakabangon na siya ngayon. Pumunta ako para magpasalamat ng maayos. Pwede ba kitang ilibre ng pagkain? Narito ang $1 milyong. Alam kong sinabi mong ayaw mo ng konsultasyon fee. Pero dahil may hinahanap ka sa lungsod ng ilog, magkakaroon ka ng mga gastusin. Nakatira ako sa klinika ng pagbabagong buhay. Wala akong mga gastusin. Pero kailangan mong kumain at magsuot ng damit. Nagdala ako ng $300. Sige. Well, kung may kailangan ka, tiyak na hanapin mo ako. Siya. Saan ka natuto ng sining panlaban? May tao mula sa bundok asul dito. May darating. Ikaw ang nanakit kay Kalbo kahapon. Sino si Kalbo? Kalbo ang tawag sa kanya. Kagabi, yung lalaki na muntik mo nang mabali ang pulso. Si Eric na naman. Si Ginoong Reyes ay gumastos ng $2 milyong para ipakuha ako sa iyo kay Binibining Reyes para humingi ng tawad. Sa tamang pagkakataon, narito rin si Binibining Reyes. Kung magpapatuloy kayong dalawa,
Hinahanap mo ako, labanan mo ako. Pero ang manggulo sa kanya ay nangangahulugang hindi mo ako nirerespeto. Dahil nandito ka na, aalis kang may aral. Ilang taon na mula nang may maglakas loob na kausapin ako ng ganyan, Leo. Halika, bata. Turuan kita kung ano ang ibig sabihin ng laging may mas magaling sa iyo. Turuan kita. Ang ibig sabihin ng malaman na laging may mas magaling sa iyo. Ang galing ng galaw ng iyong mga paa. Sayang, puro iwas ka lang. Na-corner ka. Ngayon, saan ka iikwas? Ngayon, ganyan dapat. Sayang, hindi pa rin sapat. Ang galaw mo ay tinatawag na teknik ng hampas ng unggoy. Sa kasukdulan nito, kaya nitong pabagsakin ang mga tigre at leopardo. Sayang, 3 antas lang ang naabot mo. Hindi pa ganap na handa ang iyong mga buto at kalamnan. Paano mo alam ang teknik ng hampas ng unggoy? Kapag pinilit mo ang 4 na antas ng mantra ng isip sa pagitan ng mga punto ng Jianjing at Laogong, ang iyong enerhiya ng dibdib ay tuluyang nahaharang. Iyan ang iyong kahinaan. Tigilan mo na ang pag-arte. Bumaba ka. Niloloko mo ba ako? Bumaba. $2,000,000? Iyon lang ang kaya mo? Bumalik ka at sabihin kay Eric Reyes, $2,000,000? Hindi sapat. Sa susunod, magpadala ka ng mas matapang. At sabihin mong siya mismo ang pumunta. Si Eric Reyes ay baliw. Talagang sira ulo. Hinahabol ka niya. Hindi. Ang pamilya Santos ay gustong kunin ng Grupo Reyes. Gusto niya akong pakasalan. Para lang sa mga channel at kwalifikasyon. Iniligtas mo ako sa eskinita at pinagaling mo ang tatay ko. Iyon ang sumira sa kanyang mga plano. Isinama kita dito. Kasalanan ko ito. Hindi mo ako isinama sa kahit ano. Ang sungit niya talaga. Hindi niya kayang tiisin ang sinumang humahad lang sa kanya. Pero kung ang pamilya Santos ay walang pangingil, Isa-isa, ibabagsak ko sila, talunin sila, para hindi na sila bumalik pa. Kahit sino ang dumating, haharapin ko sila. Saktan sila, hindi na sila babalik. Inisave ko ang number ko dito. Bukas, ang proyekto ng Ginintuang Lambak ay magho-host ng business cocktail party. Lahat ng mga pamilyang negosyante ng lungsod ng Ilog ay naroon. Baka ang taong hinahanap mo ay naroon. Ang kanang balikat ni Leo ay nasugatan. Ang dalawa pa ay malubhang nasaktan din. Kailangan nila ng hindi bababa sa 3 buwan para gumaling. Isang lalaking nagsanay ng teknik ng hampas ng unggoy sa loob ng 20 taon ay natalo sa isang galaw. Isang tao ang nagpabagsak ng 16 sa aking mga tauhan. Mag-isa lang. Sige, pwede ka nang umalis. Itigil muna natin ito. Matapang ka. Saka tayo maglaro ng ibang laro. Tungkol kay Gabriel Garcia, naabot na ba sa kanya ang balita? Oo, naabot na. Si Gabriel ay naakit na. Ang tanging nasa isip niya ay ang manual ng 13 karayom ng asul. Clara, ang ganda mo ngayon. Ginoong Reyes, maaga ka pala. Ito ang nakilala ko sa eskinita. Ito yung lalaking nakilala ko sa eskinita. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong pasalamatan ka ng maayos sa pagligtas mo kay Clara. Ako si Eric Reyes, mula sa pamilya Santos. Kung may kailangan ka man sa lungsod ng Ilog, sabihin mo lang. Pinadala mo si Leo para sa akin, at si Calvo rin, 2 beses. Wala akong ideya kung ano ang ibig mong sabihin. Pero kung nasa problema ka, sabihin mo lang sa akin. Sa lungsod ng Ilog, ang pangalang Santos, may bigat pa rin. Ang lungsod ng Ilog ay hindi tulad ng Kanayunan. Ilang mga grupo. Hindi mo basta-basta mapapasukan sa pamamagitan ng lakas. Tingnan mo lahat ng tao dito. Bawat isa ay bilyonaryo mula sa mga prominenteng pamilya. At ikaw, bukod sa kamao mo, ano ang meron ka? Eric, tama na. Ginoong Reyes, may itatanong ako sa iyo. Nakatayo ka rito nakasuit na nagkakahalaga ng $10,000 dolyar. May hawak na alak na nagkakahalaga ng $1,000 dolyar. Ikaw ba mismo ang kumita ng lahat ng iyan? Hindi. Sumasakay ka sa pera ng 3 henerasyon ng pamilya Santos. Kung wala ang mga Santos, ano ka? Sandali, 2 beses kang nagpadala ng tao para sa akin. Balak ko sanang pumunta ng diretso sa iyo at ayusin ito ng harapan. Pero ngayon ay iyong party, kaya magtitimpi ako para sa iyo. Pero, kung magpapadala ka ng iba, Kanina lang, sa harap ng kalahati ng lungsod ng Ilog, pinahiya mo siya. sinadya ko. Nagpadala na siya ng 2 grupo. Kung hindi ako kikilos, may susunod pa, at pang-4. Sa halip na hintayin siya, sasabihan ko muna siya na alam kong siya ang nasa likod nito. Narinig ko na gumaling na si Arturo. Ginoong Garcia, nakabangon na si tatay at nakakalakad na. Si Arturo ay dating napakasakit. Sino ang gumamot sa kanya? Ako. Narinig ko na kahanga-hanga ang iyong teknik ng karayom. Ang lungsod ng Ilog ay sikat sa sining ng karayom.
Ang pangunahing banal na karayom ay naging pamana ng pamilya Garcia sa loob ng 3 henerasyon. Nagtataka ako, batang kaibigan, kung may lakas ka ng loob na makipagpaligsahan sa pamilya Garcia sa isang paligsahan? Paano? Simple lang. Ang pangunahing banal na karayom ng pamilya Garcia ay tumatago sa acupoints upang alisin ang bara sa meridian. Ikaw at ako ay magtuturok ng tig 3 karayom at hayaang husgahan ng mga naroroon. Dahil ito ay isang paligsahan, dapat may pusta. Anong pusta? Kung matalo ka, ibigay ang manual ng 13 karayom ng asul sa pamilya Garcia. Kung matalo ka, ibigay ang manual ng 13 karayom ng asul sa pamilya Garcia. At kung ikaw ang matalo, matalo ako dahil ito ay isang paligsahan, laging may panalo at talo. Ano ang ilalagay mo bilang pusta? Kung matalo ang pamilya Garcia, ang gusali ng kanlurang distrito ay sa iyo. Si Maestro Santos ay may talamak na sakit sa ibabang likod. Grabe ang paglala nito ngayong mga araw. Ako ang unang gagamit ng karayom. Pangunahing banal na karayom. Ginagabayan ng mga karayom gamit ang enerhiya. Wala na ang sakit. Totoo na wala na. Ikaw naman, sabi mo, wala nang sakit ang likod mo. Ang pangunahing banal na karayom ng pamilya Garcia ay talagang kahanga-hanga, 3 karayom at nawala ang sakit. Iyon ay dahil tinakpan nito ang iyong meridian ng sakit. Ang problema mo sa ibabang likod ay nagmula sa kakulangan sa enerhiya ng bato na humahantong sa malnutrisyon ng buto at kalamnan. Ang pagtakip lamang sa mga meridian nang hindi ibinabalik ang mahalagang enerhiya ay magpapabalik ng sakit na doble ang lala sa loob ng 3 araw. Paano nalaman? Paano mo nalaman? Nakatayo ako sa tabi kanina at nakita ko ang kutis mo. Maitim ang iyong mga tainga, mamaga ang iyong mga mata. Ito ay mga palatandaan ng kakulangan sa enerhiya ng bato. Ang teknik ng karayom ng pamilya Garcia ay nakakapagpagaan ng sakit. Ngunit sintomas lamang ang ginagamot nito, hindi ang ugat. Sinabi mo na magaling ako sa karayom. Kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang kahulugan ng paggabay sa karayom gamit ang enerhiya. Hindi ito masakit, kahit kaunti. Hindi na rin masakit ang aking mga tuhod. Maaari bang magtanong, Ginoo? Ang teknik ng lumilipad na karayom na ginamit mo ng sektor medikal ng asul na matagal nang nawawalang 3 ultimates ng asul? Alam mo ang 3 ultimates ng asul? Ang mga ninuno ng pamilya Garcia ay may ugnayan noon sa sektor medikal ng asul. Ayon sa mga tala ng pamilya, ang 3 ultimates ng asul ay nilikha ng sektor medikal ng asul na ika-6 na dakilang maestro. Ito ang pinakamataas na antas ng paggabay sa enerhiya sa tuktok. Akala ko, lagi ito ay isang alamat lamang. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito ng sarili kong mga mata ngayon. Tama na. Hindi na kailangang magsalita pa. Sumusuko na ang pamilya Garcia, tatay. Manahimik ka. Hindi na kailangang husgahan. Umamin na ang pamilya Garcia ng pagkatalo, tatay. Tumahimik ka. Natatalo ka na, daldal ka pa. Kahihiyan ka sa pamilya Garcia. Ginoong Garcia, ang paglipat ng gusali ng kanlurang distrito ay aasikasuhin ng pamilya Garcia sa loob ng 3 araw. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Hindi ako pumunta sa lungsod ng ilog para sa mga bagay na ito. Ayaw ko ng gusali. Isang tanong lang. Sige, magtanong ka. May hinahanap ako sa lungsod ng ilog. Kung matutulungan mo akong mahanap siya, okay na ang usapin sa gusali. Hindi mo alam ang pangalan niya? Mahirap yan. Pero ang pamilya Garcia ay nagpraktis ng medisina sa lungsod ng ilog sa loob ng 3 henerasyon at maraming kakilala. Gagamitin ko lahat ng koneksyon ko para magtanong para sa iyo. Marunong lumaban, marunong sa medisina, at kilala si Ginoong Santos mula sa klinika ng pagbabagong buhay. Akala ko hadlang ka lang, pero ngayon nakita kong ginto ka. Ang ginto ay mahusay. Kontakin mo ang pamilya Santos para sa akin. Sabihin mo na si Gregorio Garcia ay natalo sa isang binata. Ginamit ng binatang iyon ang 13 karayom ng asul. Mas pinapahalagahan ng pamilya Santos ang sektor medikal ng asul kaysa sa pamilya Garcia. Bata, hindi kita matatalo ng mag-isa. Kaya hayaan mong sabay-sabay kang lapitan ng lahat ng pamilya sa lungsod ng ilog ng sabay-sabay. Tingnan natin kung gaano katatagal. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Bakit hindi mo kinuha? Ang gusali ng pamilya Garcia? Walang silbi. Iyan ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kahit hindi mo gusto, sana ibinenta mo na lang. Kailangan mo ng pera. Mayroon akong 300 dolyar. Lagi mong sinasabi na mayroon kang 300 dolyar. 300 dolyar? Ano ang magagawa niyan? Sa lungsod na ito, hindi sapat para sa isang gabi sa hotel. Ako ay nakatira sa klinika ng pagbabagong buhay. Hindi na kailangan ng hotel. Salamat sa paghatid sa akin.
Luis, ang bagay tungkol sa pamilya Garcia ay kumalat sa buong lungsod ng ilog ngayong gabi. Hayaan lang. Ang mga Garcia ay umamin ng pagkatalo. Si Gregorio Garcia ay yumuko ang ulo at tinanggihan mo ang gusali ng kanlurang distrito. Pagsapit ng bukas ng umaga, ang sektor medikal ng lungsod ng ilog ay sasabog. Gusto ko lang makahanap ng isang tao. Ang mga Garcia ay maaaring may mga lead. Ang pamilya Garcia ay baka makahanap ng ilang mga pahiwatig. Ngunit ang pamilya Santos, Ang pamilya Santos? ang pamilya Santos ng Hilagang Distrito, isang pamilya ng halamang gamot, si Ginang Silvia, ang matriarka ng pamilya Santos. Noong unang panahon, may galit siya laban sa sektor medikal ng Asul. Ang kanyang anak na si Simon ay naghahanap ng mana ng sektor medikal ng Asul. Ang mga Garcia ay natalo sa iyo ngayong gabi. Ang mga Santos ay hindi mananahimik. Alam nila kung sino ang hinahanap ko. Ay maaaring wala roon. Ngunit gusto nila ang iyong teknik ng karayom. Sila mismo ang darating para magtanong. Natatakot ako na hindi sila darating para magtanong. Darating sila para kunin ito. Sisiguraduhin nating hindi nila magagawa. Clara, ang kasosyo ng proyekto ng Ginintuang Lambak, tumawag muli kaninang umaga. Hinihiling nila na sa loob ng 3 araw, magdagdag kami ng clause ng security deposit. Ngayon lahat ay nag-uusap tungkol sa kung paano ang pamilya Reyes ay umaasa sa isang mahiwagang bata upang sila ay manatiling nakalutang. Nalaman ito ng bangko. Hindi na tayo makakahawak ng matagal. Ginoong Zane, hindi ito ang oras para sa panunuya. Ang pamilya Santos ay nagpadala rin ng isang tao kung ang Grupo Reyes ay handang isuko ang 30% ng mga bahagi nito. Ang pamilya Santos ay maaaring magbigay ng mga channel ng halamang gamot at panandaliang pondo. Ang pamilya Reyes ay nasa labas sa bukas. Ang pamilya Santos ay nasa mga anino. Ang mga Garcia ay matatag, ngunit mahina. Ang proyekto ng Ginintuang Lambak ay hindi ibinebenta. Ang Grupo Reyes ay hindi rin bibitaw. Ako ang bahala. Paano mo ito hahawakan? Sa pamamagitan ng pag-asa sa batang si Luis? Asahan si Luis? Kaya ba niyang maglabas ng 50 milyon na cash? Hindi niya kailangan. Ang Grupo Reyes ay pag-aari ng pamilya Reyes. Tapos na tayo dito. Lahat ng panlabas na pakikipagsosyo, kung wala ang pirma ko, ay hindi matutuloy. Clara? Nagtakda ng pulong ang bangko ng pilak ng 3:00. At nagpadala ng imbitasyon ang pamilya Santos. Sila mismo ang humiling na ikaw at si Luis ang dumalo. Mukhang tama si Ginoong Santos. Ang pamilya Santos ay nagiging impatient na. Ang piging medikal ng pamilya Santos ay nag-iimbita lahat ng mga nangungunang tao sa sektor medikal ng lungsod ng Ilog, ang mga bigating tao. Ngayon bigla kanilang pinili. Tiyak na may masama silang balak. Pupunta ako. Luis, mahirap kalaban si Ginang Silvia. Noong araw, kilala siya bilang maestro ng halamang gamot. Magaling mag-set ng mga bitag na pharmacological. Ang anak niyang si Sean ay parang tupa ang anyo, pero lobo ang loob. Kung pupunta ka, puro bitag ang aabutin mo. Kung hindi ako pupunta, sila rin ang lalapit. Dahil gusto nila akong makita, gusto ko rin silang tanungin kung alam nila kung sino ang hinahanap ko. Sasamahan na lang kita. Hindi mo na kailangang sumama. Mag-iingat sila sa paligid mo. Kailangan ko ang katotohanan. Mag-iingat sila sa iyo. Gusto ko ang katotohanan. Binibining Reyes, Luis, marami na akong narinig tungkol sa inyo. Sean, Narinig ko ang nangyari kagabi sa pamilyang Garcia, isang binata na nagpahiya kay Gregorio Garcia, sa lungsod ng Ilog. Ilang taon na ba mula nang makakita tayo ng taong katulad niya? Sean, inimbita mo ako rito hindi lang para purihin ako. Tama ba? Gabriel, napakadirekta mo talaga. Binatang, narinig ko na ikaw ay isang tagapagmana ng sektor medikal ng Asul. Oh. Buhay pa si Maestro Orly. Kilala mo ang aking maestro? Higit pa sa kilala, 20 taon na ang nakararaan. Kumuha siya ng halamang gamot mula sa aming pamilyang Santos, ngunit nag-iwan lamang ng reseta. Iniligtas ng resetang iyon ang aking asawa at pinagkautang ang aming pamilyang Santos ng pabor sa kanya. Dahil may utang kayo sa kanya, bakit ako ang hinahanap ninyo ngayon? Dahil ang utang ay utang at ang pamana ay pamana. Ang 13 karayom ng Asul ay nawala ng maraming taon at ngayong muling lumitaw sa lungsod ng Ilog. May utang tayong paliwanag sa ating mga kasamahan sa medisina. May utang kami ng paliwanag sa aming mga kasamahan sa medisina. Ginang Silvia, ang teknik ng karayom ni Luis ay mula sa pamana ng sektor medikal ng Asul. Bakit siya dapat sumagot sa sinuman? Binibining Reyes, ito ang piging medikal ng pamilya Santos. Hindi ang lupon ng mga direktor ng Grupo Santos. So, paano mo gustong ayusin ito? Sa piging medikal ngayon, ang aking pamilya ay naghanda ng 3 halamang gamot. Kung matutukoy mo ang kanilang mga katangian, pinagmulan ang kanilang mga katangian, pinagmulan at edad, ang aking pamilya ay kikilalanin ka bilang tagapagmana ng sektor medikal ng Asul. Kung hindi mo kaya, saka mo ipapaliwanag kung saan nanggaling ang 13 karayom ng Asul at gawin itong napakalinaw. See ya. Magsimula ka na. Una, ang ginseng ng bundok ng anino, 78 taon. Iniwan na walang selyo 3 araw pagkatapos ng ani, nawalan ng 20% ng enerhiya ng gamot nito.
Pangalawa, ang bunga ng pulang araw. Mukhang 100 taong gulang, ngunit 6 na po lamang. Pinabilis ng potensyang pang-greenhouse. Ang mga katangian nito ay hindi matatag. Mahina ang ugat. Ang pangatlo ay hindi kahit isang halamang gamot. Ang pangatlo ay hindi gamot. Luis, ito ang sinaunang pulbos na gamot ng pamilya Santos. Ang pulbos ay hinaluan ng dayap, hamog ng sungay, at 3 uri ng abo ng halaman. Individual, maaari silang gamitin bilang gamot, ngunit kapag pinaghalo, tinatakpan lang nila ang amoy. Ginamit mo ito para subukan ako. Hindi ito para sa paggamot ng sakit. Matalas ang mata. Ang sektor medikal ng asul ay talagang higit pa sa teknik ng karayom. Ngayon, masasabi mo na ba sa akin? Sabihin ko ano? Kilala mo ba ang hinahanap ko? Luis, hindi mo alam ang pangalan. Paano ka namin sasagutin? Alam mong alam ko. 20 taon na ang nakalipas. Si Maestro Orly ay huling nakita sa lungsod ng Ilog. Ang bayan ng Batong Asul ay malapit. Kung gusto mo talaga siyang hanapin, maaari kang pumunta at tingnan. Nasa ng bayan ng Batong Asul? Timog kanluran ng lungsod, 2 oras sa pamamagitan ng kotse, pero desyerto na ngayon. Halos wala nang nakatira doon. Binigyan kita ng pahiwatig. Kung mahahanap mo siya, ay nasa iyo na. Salamat. Teka, dahil nandito ka para sa piging medikal, bakit hindi ka nalang manatili at kumain? Dahil nandito ka para sa piging medikal, bakit hindi ka na lang manatili para kumain? Ang Grupo Reyes ay kinakapos sa pera kamakailan. Ang pamilya Santos ay handang makipagtulungan. Maupo tayo at mag-usap. Baka makatulong ito kay Binibining Reyes. Binibining Reyes. Ang Grupo Reyes ay matagal nang nakaay sa proyektong Crystal Lake. Nag-iisa kang naghihirap. Ang pamilya Santos ay handang mag-alok ng 50 milyong dolyar sa panandaliang pondo. Walang controlling shares? Ang mga gamot na halaman lang ng Grupo Reyes at 3 taong priority partnership. Magagandang terms. Dahil ang Grupo Reyes ay may kaibigang tulad ni Luis, ang pamilya Santos ay masaya na magkaroon ng magandang koneksyon. May ipinahalo sa alak. Anong ibig mong sabihin, Luis? Hindi ito lason, ito ay pulbos ng pagkagising. Ang pag-inom nito ay hindi makakasakit sa iyo, ngunit pinapayagang maging emosyonal ang mga tao. Mas mabilis humusga, kaya hindi mo napapansin ang mga detalye. Pinakamainam itong gamitin kapag pumipirma ng kontrata. Itago mo iyan. Oo, Luis. Ang pamilya Santos ay lumampas. Hindi ako marunong sa negosyo, pero ang paggamit ng gamot para manloko ay hindi landas ng medisina. Tungkol naman sa pondo ng Grupo Reyes, ibibigay pa rin ito ng pamilya Santos. Sa mga term na nabanggit, Binibining Reyes. Maaari kang magdala ng abogado para pag-usapan ng mga term. Parehong tuntunin tulad ng napag-usapan natin. Binibining Reyes, magdala ka ng abogado para makipag-ayos. Ginang Silvia. Sigurado ka diyan? Ang pamilya Santos ay may utang kay Maestro Orly. Ngayon, ay babayaran namin ang kalahati. At ang kalahati pa? Ang kalahati pa. Pag-uusapan natin ito kapag bumalik ka mula sa bayan ng Batong Asul. Naniniwala ka kay Ginang Silvia? Kalahati lang? Aling kalahati? Ang bayan ng Batong Asul ay totoo. At totoo rin na hindi niya natapos. Sasamahan kita bukas. Ginoong Reyes, ang pamilya Santos at Grupo Reyes ay nagkasundo. 50 milyong dolyar na pondo. Pipirmahan ang liham ng intensyon bukas. Hindi ba dapat subukan ng pamilya Santos si Luis? Sinubukan nila siya, pero hindi nila siya mapatunayan. Kaya si Ginang Silvia ay nagbigay sa kanya ng bakas. Bayan ng Batong Asul. Dapat ba natin siyang sundan? Siyempre. Ang bayan ng Batong Asul ay nasa liblib na lugar. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Hindi mo alam kung kailan may mangyayari. Si Luis ay magaling naman lalaban. Kaya sa pagkakataong ito, hindi namin siya haharapin ng direkta, kunin si Xander. Xander, Hindi ba siya nagretiro noong una pa? gagalaw siya para sa sapat na pera. Ako na ang bahala. Luis, laging nakikialam, ha? Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Kailangan ng doktor? Naghahanap ako ng isang tao. Sino? 20 taon na ang nakalipas. Mayroon bang tao mula sa Bundok Asul na pumunta dito? Bundok Asul, sabi mo? Oo, may isang maestro na pumunta rito. Iniligtas niya ang isang babae sa bayan at iniwan ang baryang ito. Sinabi niya kung may magtatanong tungkol sa Bundok Asul, dalhin sila sa eskinita ng matandang akasya. Sino ang babaeng iyon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay buntis siya noong panahong iyon at may kasama siyang babaeng manggagamot. Pagkatapos, umalis sila. Mayroon ding babaeng manggagamot. Sila'y umalis pagkatapos. Wala nang nakakita sa kanila sa bayan. Ang eskwinita ng matandang akasya ay nasa kanlurang dulo ng bayan, pero matagal nang inabandona ang lugar na iyon. Mag-ingat at salamat.
Iyan ang pangalan ng nanay ko. Bakit? Bakit nandito ang pangalan ng nanay ko? Kung may alagad ng sektor medikal ng Asul na makarating dito, pakibalik ang karayom na ito sa aking anak na babae. Ang pangalan niya ay Clara. Siya ay isinilang sa pamilya Reyes sa lungsod ng Ilog. Kung ligtas pa siya, huwag mong gambalain ang buhay niya. Kung nasa problema siya, pakiprotektahan siya. Ipinamana ito ng iyong ina para sa iyo. Ipinamana ito sa iyo ng iyong ina. Kaya ang iyong maestro, pinadala ka niya upang hanapin ako. Hindi patiyak. Ang sulat ay nagsasabi lamang na may kaugnayan ka sa sektor medikal ng Asul. Ang babaeng sinabi sa akin ng maestro na hanapin ay maaaring ikaw o ibang tao. Nakuha ko. Talagang mahilig kayong maghanap ng mga bagay, ha? Si Eric Reyes ba ang nagpadala sa iyo? Matalino, Luis. Sabi ni Ginoong Reyes, iwan mo ang mga gamit at manatili ka. Binibining Reyes, pwede ka nang umalis. Illegal iyan. Binibining Reyes, walang signal sa bayan ng Batong Asul, at malayo ito, kaya kung may mangyari dito, walang makakaalam ng ilang sandali. Mahina ang signal ng cellphone sa bayan ng Batong Asul. Malayo rin ito, kung may mangyari dito, hindi malalaman ng mga tao sa labas agad. Lumayo ka. Kaya pala nagbayad ng mataas na presyo si Ginoong Reyes. Magaling ka pala, no? Gusto mo ring subukan? Kaya mo pala makita ang galaw ko, no? May luma pang injury ang kanang binti mo. Kapag pumush ka, lumilipat ang timbang mo sa kaliwa. Kung magpapatuloy kang lumaban, hindi ka magtatagal. Nababasa mo ang galaw ko? Ang lumang sugat mo sa kanang binti ay hindi pa gumagaling. Sumandal ka sa kaliwa kapag tumatama ka. Kung magpapatuloy ka, hindi ka magtatagal. Tigilan mo na ang kalokohan. Bumalik ka at sabihin mo kay Eric Reyes. Kinuha ko ang sulat at dadalhin ko rin ang tao. Hindi ka hahayaan ni Ginoong Reyes na makalayo dito. Hihintayin ko siya. Mahigit 100 lalaki. Hindi man lang mapigilan si Luis. Ginoong Reyes, hindi ko na kayang kunin itong trabaho sa pangalawang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya ordinaryong manlalaban. Kung nagpatuloy ako sa pakikipaglaban, ang braso ko ay magiging walang silbi sa loob ng 3 buwan. Pinigilan niya ang kanyang mga suntok. Natatakot ka, walang hiya sa pagkatakot. Alam mong hindi ka mananalo, pero sumugod ka pa rin. Iyon ang nakakahiya. Nakuha mo ba ang sulat? Hindi? Tangga mo. Sabihin mo kay Simon. Ang pondo ng Grupo Santos, hindi natin siya dapat hayaang makuha ang mga ito ng madali. At saka, alamin mo, si Shen Yue. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang koneksyon ng babaeng ito at ng sektor medikal ng Asul. Luis, Binibining Reyes, kumusta ang bayan ng Batong Asul? Si Shen Yue, ang nakababatang kapatid na babae ni Maestro Orly, dumating sa lungsod ng Ilog, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Bata pa ako noon, minsan ko lang siya nakita, mula sa malayo. Bakit umalis ang nanay ko sa Bundok Asul? Hindi ko alam ang buong kwento. Narinig ko lang na noon, sa loob ng sektor medikal ng Asul, may nangyari. Kinuha ni Shen Yue ang karayom ng paghihiwalay ng Asul at kalahati ng pamana nito, pababa ng bundok. Mamaya, nag-asawa siya sa pamilya Reyes. Pagkatapos noon, wala nang balita mula sa kanya. Sino pa ang nakakaalam? Sino pa ang nakakaalam? Arturo Reyes, ang matandang maestro ng pamilya Reyes. Ang ama ni Eric Reyes ay... Nasaan siya? Ang mansyon ng pamilya Santos. Ngunit si Arturo Reyes ay nagtatago na sa loob ng maraming taon. Mahirap para sa mga tagalabas na makita siya. Pupunta ka sa mansyon ng pamilya Santos? May bakas siya. Sasamahan kita. Luis, ang pamilya Santos ay hindi ang pamilya Shaw. Si Eric Reyes ay nakipag-away na sa iyo. Kung pupunta ka ngayon sa mansyon ng pamilya Santos, sa papasok ka mismo sa kanyang teritoryo. Panahon na para makita ko siya. Sama-sama tayong pumunta. Ang mansyon ng pamilya Santos ay hindi tumatanggap ng mga tagalabas. Si Arturo Reyes ay hindi nagpakita sa loob ng maraming taon. Makikita niya ako. Bakit? Dahil alam niyang darating ako. Alam niya na darating ako. Luis, Binibining Reyes, naghihintay na si Ginoong Reyes.
Kamukhang-kamukha niya ito. Kanino? Kamukha ni Maestro Orly noong bata pa siya. Maupo ka. Alam ko kung bakit ka narito. Shen Yue. Mas direkta ka kaysa kay Maestro Orly. Sabihin mo na lang ang sagot. Clara, ang iyong ina ay ang pinakamahusay na babaeng manggagamot sa lungsod ng Ilog. Nang dumating siya sa lungsod ng Ilog, nagdala siya ng pilak na karayom at isang hindi kumpletong manual at isang set ng mga kasanayang medikal na walang ibang nakaunawa. Bakit hindi ako sinabihan ni tatay? Dahil hindi siya pinayagan ng iyong ina, umalis si Shen Yue sa Bundok Asul, hindi para tumakas. Umalis si Shen Yue sa Bundok Asul. Hindi ito para tumakas, kundi upang protektahan ang karayom ng paghihiwalay ng Asul. Noong panahong iyon, ang sektor medikal ng Asul ay nagkaroon ng panloob na kaguluhan. May nagtarget sa buong pamana ng 13 karayom ng Asul. Dinala ni Shen Yue ang teorya ng meridian pababa ng bundok. Si Maestro Orly ay nanatili upang bantayan ito sa bundok. Sino ang may kalahati? Ang tuktok na pavilion. Ano ang tuktok na pavilion? Isang paksyong medikal na nakabase sa hilaga ng ilog. Sa ibabaw, ang alyansa ng mga klinika. Ngunit sa totoo, ito ay nakatuon sa pagkolekta ng mga medikal na pamana mula sa iba't ibang paaralan. 20 taon na ang nakalipas. Nagpadala ang tuktok na pavilion ng mga tao sa lungsod ng Ilog. Hinahanap nila si Shen Yue. At pagkatapos? Pagkatapos ay nagpakasal si Shen Yue sa pamilya Reyes at nagsilang kay Clara. Inakala niyang naitago niya ito ng maayos. Ngunit natagpuan pa rin siya ng tuktok na pavilion. Ang pagkamatay ng aking ina ay nauugnay sa tuktok na pavilion. Wala akong patunay. Ngunit pagkatapos ng taong iyon, ang kalusugan ni Shen Yue ay lumala araw-araw. Bago siya umalis, pumunta siya upang makita ako. Hiningi niya sa akin na magpasa ng mensahe para sa kanya. Anong mensahe? Anong ibig mong sabihin? Paghihiwalay at pagkakaisa, pinakamalalim na pagmamahal. Ang tunay na kahulugan ay nagpapakita. Sinabi niya kung may taong hahanap sa kanya, sabihin sa kanya. Sinabi rin niya na ang babaeng hinahanap niya maaaring hindi isang eksperto sa medisina, kundi ang isang makakaya kumpletuhin ang 13 karayom ng Asul. Ano ang ibig sabihin niyan? Wala akong alam sa medisina. Yun lang ang sinabi niya. Bakit iniwan sa akin ng nanay ko ang pilak na karayom? Dahil ang pilak na karayom na iyan ay ang simbolo ng pamana ng karayom ng paghihiwalay ng Asul. Hindi ito ordinaryong karayom. Hindi ito para sa pagpapagaling ng sakit. Ito ang susi. Susi sa ano? Ang selyo ng puso ng Asul. Hindi ba sinabi sa iyo ni Maestro Orly? Hindi. Gusto niya sigurong ikaw mismo ang pumunta rito. Ang selyo ng puso ng Asul ay ang selyo ng sektor medikal ng Asul na ipinamana sa maraming henerasyon. Hindi lamang ito kapangyarihan, kundi ang pundasyon para sa huling yugto ng 3 karayom ng Asul. Kapag ang karayom ng paghihiwalay ng Asul, ang simbolo ng pamana, ay lumitaw, saka lamang ang selyo ng puso ay tunay na magigising. Kaya tila ikaw ay natagpuan mo na ang karayom na iyon. Sino pa ang nakakaalam? Sino pa ang nakakaalam? Alam ng ang tuktok na pavilion. Kalahati lang ang alam ng pamilya Santos, alam ni Eric Reyes. Gusto lang niyang sakupin ang Grupo Reyes. Kaya si Eric Reyes ay pinupuntirya ang Grupo Reyes. Hinayaan mo itong mangyari. Clara, sa mga bagay na pangnegosyo, hindi ako nakikialam kay Eric, pero sobra na siya. Alam ko. Kaya alam mo at hinayaan mo itong mangyari? Ano ang gusto mong gawin ko? Matalino. Pinaantay mo ang mayordomo sa pintuan. Hindi lang para sabihin sa akin ito, di ba? Gusto kong iligtas mo ang isang tao. Sino? Ang sarili ko. Nagsimula ito 3 taon na ang nakalipas. Sa gabi, parang may mga langgam na gumagapang sa aking mga meridian. Sa araw, nanlalamig ang aking mga paa at kamay. Lahat ng doktor sa lungsod ng Ilog ay hindi mahanap ang dahilan. Ang pamilya Santos ay nagsabing ito ay sindrom ng lamig. Ang pamilya Garcia ay nagsabing ito ay baradong meridian. Ang pamilya Garcia ay nagsabing ito ay kakulangan sa panloob na organo. Pero alam ko ito ay enerhiya ng gamot na pumapasok sa pulso. Sabi ko na nga ba, gaya ng inaasahan. Malala ba? Hindi na ka mamamatay, pero mauubos ka. Sa paglipas ng panahon, maninigas ang iyong mga meridian. Magagamot ba? Oo. Clara, ang iyong ina, noon, ay nakaupo rin sa harap ko na ganito at hinawakan ang pulso ko. Sinabi niya na ang mga inapo ng pamilya Reyes ay puno ng pagnanasa. Maaga o huli, sila ay magdurusa sa balik epekto ng mga pagnanasa. Hindi ako naniwala noon. Huwag magalit sa loob ng 3 araw. Huwag uminom ng alak sa loob ng 7 araw. Susulatan kita ng reseta. Ang 13 karayom ng Asul. Talagang tumutugma sa reputasyon nito. Dapat mong sagutin ang huling tanong. Tinanong mo kung nasaan si Elena. Sino si Elena? Ang kinuha ni Shen Yue ay ang teorya ng ugat ng karayom ng paghihiwalay ng Asul at isa pang tagapagmana ng sangay ay nawala rin sa lungsod ng Ilog. Ang pangalan niya ay Elena. Elena ang pangalan niya. Maestro Orly,
Nalaman mo pa iyon? Hula lang. Si Elena ay hindi anak ni Shen Yue. Siya ang anak ni Shen Meng. Pagkatapos, nawala siya. Ang tuktok na pavilion ay pinipilit siyang ibunyag ng karayom ng paghihiwalay na asul kabilang kalahati ng mantra. Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Pero may lugar na narinig ko. Mansyon ng Ulap. Ang mansyon ay kay Victor Santos. Siya ay isang maestro ng boxing sa hilaga ng ilog noong kanyang kabataan. Kung buhay pa si Elena, malamang nandoon siya. Tirahan? Malalim sa kagubatan ng silangang bundok sa labas ng lungsod. Luis. Ang tuktok na pavilion ay hindi ang pamilya Reyes, ni ang pamilya Santos. Baka hindi ka makalabas dito nang walang pinsala. Baka hindi ka makalabas nang walang gasgas kung pupunta ka ngayon. Pumunta ako sa lungsod ng ilog para sa lahat ng karma na ito. Tungkol naman kay Eric, pipigilan ko siya. Kaya mo ba siyang pigilan? Kilala mo na pala si Elena? Hindi ko alam ang pangalan niya, pero sinabi ni Maestro na may higit sa isang koneksyon ng karma sa lungsod ng ilog. Kaya ang taong hinahanap mo ay maaaring siya rin. Siguro. Ang liham na iniwan ng iyong ina ay isa pang koneksyon. Si Elena ay isang utang na koneksyon ng sektor medikal ng Asul. Kailangan kong alamin ang dalawa. Naiintindihan ko. Bumalik muna tayo sa klinika ng pagbabagong buhay at pumunta sa silangang bundok bukas. Ginoo, bumalik na si Eric. Tatay, nakita mo ba si Luis? At hinayaan mo siyang umalis na buo? Mula ngayon, itigil ang lahat ng aksyon laban sa Grupo Reyes. Simula ngayon, itigil ang lahat ng aksyon laban sa Grupo Reyes. At huwag mong galawin si Luis. Tatay, matandang hangal ka. Halos hindi na makahinga ang Grupo Reyes. Isa pang tulak lang. At ang proyekto ng ginintuang lambak ay mapapasa pamilya Santos na. Bakit titigil ngayon? Dahil lang marunong magpagaling si Luis? Ano ba ang pinagaling niya sa iyo? At tinutulungan mo siya? Eric, hindi mo siya matatalo. Hindi ko siya matatalo? Sino ba ang akala niya sa sarili niya? Isang probinsyano mula sa kabundukan. Bakit niya akala na kaya niyang makipagkompetensya sa gusto niya, samantalang ikaw ay kumukuha lang ng hindi sa iyo? Ang usapin tungkol sa Grupo Reyes ay matatapos dito. Paano kung hindi ako sumunod? Kung gayon, hindi ka nabibigyan ng kahit isang sentimo ng pamilya Santos. Sige, ikaw ang pinuno ng pamilya Reyes, kaya ikaw ang masusunod. Ginoong Reyes, malamang ay hindi si Eric. Alam ko, ang ilang tao ay hindi natututo hanggat hindi nasasaktan. Kaya magpadala ka ng tao para bantayan siya. At huwag mong hayaang lumapit ng sobra sa sinuman mula sa Ang Tuktok na Pavilion. Dumating na ang Tuktok na Pavilion sa lungsod ng ilog at dahil malapit nang mabuksan ang selyo ng puso ng asul, paano sila hindi darating? Clara, biglang nagbago ang posisyon ng bangko ng pilak. Sabi nila ang 50 milyong dolyar ay hindi direktang makapasok sa account ng proyekto ng ginintuang lambak. Kailangan muna nating bayaran ang bahagi ng lumang utang. Sino ang nagsabi sa'yo? Si Vice Presidente Tomas ng bangko. Kung hindi makapasok ang pondo sa account ng proyekto, kailangan pa rin nating punan ang deposito ng proyekto. Si Eric Reyes ay hindi sumusuko. Isa pa, nagpadala ng formal na imbitasyon ng pamilya Garcia. Sinasabing kritikal ang kondisyon ni nakatatandang Garcia. Gusto nilang tumulong si Luis, ang pamilya Garcia ay handang mag-alok ng isang pahiwatig medikal kapalit. Ang pamilya Garcia ay sikat sa panloob na medisina at may malalim silang koneksyon sa bangko. Bangko ng Pilak Siginang Tomas ay mula sa sangay na pamilya ng pamilya Garcia. Ito ay isang bitag. So, pupunta pa ba tayo? Oo, dahil inihatid nila ang pahiwatig sa ating pintuan, walang dahilan para hindi tingnan. Anong sakit ni nakatatandang Garcia? Hindi sinabi sa imbitasyon. Sabi lang ay bumalik ang dati niyang sakit at nasa bingit na siya ng kamatayan. Ang pamilya Garcia ang nangungunang pamilya ng panloob na medisina sa lungsod ng Ilog. Kahit sila ay hindi siya magamot. Natatakot ako na hindi ito simple. At may usapin din sa bangko ng Pilak. Maaaring ginagamit ito ng pamilya Garcia upang pilitin ang Grupo Reyes na umatras. Tara, tingnan natin. Ang pamilya Garcia ay iba sa pamilya Santos. Si Carlos Garcia ay isang taong labis na nagmamalasakit sa kanyang dangal. Inimbita kanya, ngunit maaaring hindi siya taimtim na naghahanap ng paggamot. Basta totoo ang pasyente. Sasama ako sa'yo. Si nakatatandang Garcia ay may pagkabulok ng panloob na organo. Kahit isang tagalabas ay makakakuha ng parehong resulta. Ngayon, nagdadala ka ng isang hindi kilalang bata. Kung lumabas ang balita, ano ang iisipin ng sektor medikal ng lungsod ng Ilog tungkol sa pamilya Garcia? Narito sina Ginoong Garcia, Binibining Reyes, at Luis. Kaya ikaw, si Luis. Nasaan ang pasyente? Ang yabang mo bata, alam mo ba kung nasaan ka? Ang panloob na medisina ng pamilya Garcia ay naipasa sa 4 na henerasyon. Kahit kami ay nalilito.
Pumasok ka ng bigla at tatanungin kung nasaan ang pasyente. Inimbita mo ako rito para pakinggan ang kanyang satsat? Carlos, umatras ka. Luis, nasa loob na kwarto ang aking ama. Hanggat maililigtas mo siya, ang pahiwatig na ipinangako sa iyo ng pamilya Garcia ay iyo na. Mauna ka. Itigil ang mga gamot. Walang saysay iyan. Ang mga ito ay subok ng reseta ng pamilya Garcia. Sila ang sumusuporta sa hininga ni nakatatandang Garcia. Itigil ang mga gamot. At kung may mangyari, ikaw ang may pananagutan. Kung titigil ka sa gamot at may mangyaring masama, ikaw ang responsable. Nagkakasalungat ang mga gamot. Isa pang mangkok at hindi na siya makakalagpas ng gabi. Luis, sigurado ka ba? Hindi naman siya malubha ang sakit. Pinipigilan ng gamot ang kanyang sigla. Katawa-tawa, si nakatatandang Garcia ay matanda at mahina na may kakulangan sa panloob na organo. Iyan ang napagkasunduan ng buong konsultasyon ng pamilya Garcia. Lalakas loob kang baligtarin iyan sa pamamagitan lang ng pagsusuri ng pulso. Ang ginseng, aconite, at sungay ng usa ay malalakas na toniko, pero may nakulong na init sa loob. Mas maraming toniko ay nagdudulot ng mas maraming bara. Hindi mo pinapanatili ang kanyang hininga. Binabara mo ang kanyang enerhiya. Tama siya. Ginoo, si nakatatandang Garcia ay mahina ang katawan. Paano siya makakabawi ng walang toniko? Alam naman ng lahat iyan. Kung ang gamot ay susunod lang sa karaniwang kaalaman, hindi na kailangan ng pagsusuri ng pulso. Luis, tulong nga. Hindi kung magkamali siya sa karayom at may mangyaring masama. Ang siglong reputasyon ng pamilya Garcia. Tumahimik ka kung magkakamali siya sa karayom at may magiging mali ang siglong reputasyon ng pamilya Garcia. Tumahimik ka. Tatay, Carlos, itigil ang gamot. Mali ang kanyang reseta. Carlos, Sumusunod lang ako sa reseta. Hindi mali ang reseta. Binago ang dosis. Triple ang ginseng at doble ang balat ng butil. Alam mo yon? May magdadala sa kanya at babantayan. Pinuno ng pamilya, ginawa ko ito para sa pamilya Garcia dahil kung hindi bababa si nakatatandang Garcia, hindi ka makakarating sa maging tunay na amo. Luis, may utang sa iyo ang pamilya Garcia. Tungkol sa clue, Luis, diretsahan ka talaga, kaya sundan mo ako. Dahil 10 taon na ang nakalipas, ang pamilya Garcia ay naghatid ng gamot sa mansyon ng Ulap. Noong panahong iyon, narinig ko mula sa aking mga tauhan na sa mansyon, may isang batang pasyente na babae. Matagal na siyang hindi nakakita ng araw. Kakaiba ang reseta. Hindi ito para sa paggamot ng sakit, ni para sa pagpapanatili ng kalusugan. Mukhang pinipigilan nito ang reaksyon ng meridian. Hindi ito paggamot ng sakit o pagpapanatili ng kalusugan. Mas parang pinipigilan ang reaksyon ng meridian. Anak ni Victor Santos. Noong bata pa si Victor Santos, sumikat siya sa Jiangbei. Nang maglaon, nagretiro siya sa mansyon ng Ulap. Nagkasakit si Chester 3 taon na ang nakararaan. Nabalitaan ko, hindi pa rin siya gumagaling. Kaya si Victor Santos, sa ngalan ng mansyon ng tuktok na pavilion, ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang anak. Siguro, Ito ay isang reseta na pumipigil sa reaksyon ng pulso sanhi, ng karayom, ng paghihiwalay, ng asul. Si Elena ay nasa mansyon ng Ulap talaga. malamang, ito ang dating ruta ng paghahatid ng gamot. Ang mansyon ng Ulap ay nasa kailaliman ng kagubatan ng silangang bundok. May mga nakatagong bantay sa paligid. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok. Salamat, Luis. Tungkol naman sa bangko ng pilak, ang pamilya Garcia ang bahala. Ang deposito para sa proyekto ng kristal na lawa ay ilalabas ngayong araw. Binibining Reyes, ang pamilya Garcia ay ayaw may utang na loob. Iniligtas ni Luis ang aking ama. Ang pamilya Garcia ay magbabalik ng pabor. Salamat, Ginoong Garcia. Kami dapat ang magpasalamat sa iyo. Binuhay muli ni Luis si nakatatandang Garcia, Carlos Garcia. Siya mismo ang tumawag sa bangko ng pilak. Ang mga pamilyang Santos, Garcia, at Garcia, lahat ay nagbago ng kanilang paninindigan dahil sa kanya. Ginoong Reyes, ang krisis ng Grupo Reyes ay tapos na sa ngayon. Patuloy na pigilan. Hindi ito makakabuti ng malaki. Kung gayon, hayaan nating mag-relax sa Grupo Reyes. Hindi ba si Luis ay patungo sa mansyon ng Ulap? Ang mga tao mula sa Ang Tuktok na Pavilion ay dapat nasa lungsod ng ilog na ngayon, tama? Ginoong Reyes, sinabi ni Ginoong Reyes, hindi ka dapat makialam sa Ang Tuktok na Pavilion. Ang kanyang ama ay walang awa. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay maaring hindi tayo iwan ng walang galos. Hindi ko sinusubukang lumabas na malinis. Gusto kong wala na si Luis sa larawan. Ginoong Reyes, Ginoong Santos, Luis, alam na ang tungkol sa mansyon ng Ulap. Alam kong nalaman niya, tiniyak naming nalaman niya, ang selyo ng puso ng asul ay malapit ng gumising. Kung ang tagapagmana ng sektor medikal ng asul ay hindi darating, paano natin palalabasin ang bitag? Kung hindi darating ang kahalili ng sektor medikal ng asul, paano natin maisasagawa ang bitag
Ginoong Reyes, isang bagay lang. Ano? Isama si Clara sa kanya. Bakit? Dahil ang anak ni Shen Yue ang susi. Anong makukuha ko? Ang grupo Reyes ay iyo. Si Luis ay atin. Deal. Ginoong Reyes, ang tuktok na pavilion. Gusto nilang isangkot ang lahat dito. Isangkot mo sila. Hanggat ako ang nakatayo sa huli, hindi mahalaga ang proseso. Luis, ang mga file ng pamilya Garcia tumutugma sa kwento ni Arturo Reyes. Talagang kahina-hinala ang mansyon ng ulap. Pupunta tayo bukas. Sasama rin ako. Masyadong mapanganib doon, binibining Reyes. Hindi ka profesional sa medisina. Ang pagpunta doon ay magdudulot lang. Ang nanay ko ay si Shen Yue. Dala ko rin ang karma ng sektor medikal ng Asul. Dahil ako ang sangkot sa bagay na ito. Hindi ako maaaring magtago sa likod ng iba. Sige, pero pagdating natin doon, sundin mo ang sasabihin ko. Sige. Ang may-ari ng mansyon ng ulap, si Victor Santos, ay kilala sa kanyang boxing noong araw. Hindi siya ordinaryong basagulero. Luis, mag-ingat ka, naiintindihan mo? Sino ang naghahanap kay Victor Santos? Si Ginoong Santos ay hindi tumatanggap ng sinuman. Nakapasok ka sa aking mansyon nang hindi nananakit ng sinuman. Binata, may kakayahan ka. Nasaan si Elena? Ang hinahanap mo ay wala rito. Dahil narito ako, hindi ako aalis na walang dala. Duan, Binata, huwag mong pakialaman ang negosyo ng ang tuktok na pavilion. kailangan kong asikasuhin ang mga bagay ng sektor medikal ng Asul. Taga-sektor medikal ng Asul ka ba? Ako si Luis, ang kasalukuyang tagapagmana ng sektor medikal ng Asul. Gusto mong kunin ang isang tao? Kailangan mo muna akong daigin. Kung gusto mong kunin ang isang tao, kailangan mo munang daanan ako. Luis, hanapin mo ang pasukan sa ilalim ng lupa. Pipigilan ko siya. Mag-ingat ka. Pinayagan mo siyang maghanap ng mga tao. Hindi ka ba nag-aalala na pipigilan ko siya? Hindi mo gagawin. Walang masamang intensyon sa iyong mata. Pinatang, ang sobrang galing sa pagbasa ng tao ay hindi palaging mabuti. Magandang pundasyon. Ang sektor medikal ng Asul ay kilala sa kasanayang medikal nito. Hindi ko inaasahan na ang iyong kasanayan sa labanan ay ganito kalakas. Ang mantra ng pinagmulan ng Asul ay inuuna ang pisikal na kultibasyon. Kung minamadali mo ang kultibasyon ng karayom, ang iyong katawan ay magiging hindi matatag. At ang iyong mga karayom ay magiging hindi matatag din. Maganda ang iyong sinabi. Labimpitong puntos. Pinigilan mo ako sa 17 puntos. Mga pintuan ng enerhiya. Maaari mong gawin ang aking kanang braso na ganap na hindi kumikilos. Hindi bababa sa 3 beses mo ito magagawa. Ngunit, hindi mo ginawa. Sumusukiw ako. Sino ka? Ako si Clara. Si Luis ang nag-utos sa akin na sunduin ka. Luis. Si Luis mula sa sektor medikal ng Asul Oo. Ang alagad ng kapatid ng aking maestro. Ang aking nakababata. Nasa itaas siya, nakikipaglaban kay Victor Santos. Kapag tapos na, pwede na tayong umalis. Luis, Umuwi na tayo. tara na. Sawa na ako sa lugar na ito. Luis, hindi mo naman ako pinahirapan. Tatandaan ko ang pabor na ito. Kung kailangan mo ako, ang matandang butong ito, magpadala ng balita sa mansyon ng ulap, siguradong gagamutin ko ang iyong anak. Kung magising si Chester Santos, ang pamilya Santos ay wala ng utang na loob sa ang tuktok na pavilion mula ngayon. Hindi ko siya ginamot para sa pasasalamat mo. Mga tao ng sektor medikal ng Asul, talagang pare-pareho ang ugali. Elena, natutuwa akong bumalik ka. Ginoong Santos, nagsikap ka na nagpapatakbo pa rin ng klinika ng pagbabagong buhay nitong mga nakaraang taon. May mga tao pa rin mula sa sektor medikal ng Asul. Ang matandang butong ito ay naghintay ng sapat. Ang unang yugto ng paggamot ay tapos na. Ang toksisidad ng gamot ay naipon ng napakalalim. May 2 pang yugto. Ang ikalawang yugto ay magsisimula sa 7 araw. Luis, kapag lumalaban ka, ang isip mo ay mabilis na parang kidlat. Pero kapag nakikipag-usap sa tao, para kang tanga na abakus, gumagalaw ka lang kapag tinulak. Ang babaeng sinabi sa iyo ng maestro na hanapin mula pa sa simula, hindi ako iyon, hanapin mo siya. Pumunta ka sa opisina ko gabing-gabi para lang magdala ng matamis na pastel? Hindi. Pumunta ako para sabihin sa iyo ang isang bagay.
Ang babaeng sinabi sa akin ng aking maestro na hanapin mula pa sa simula, ikaw iyon. Natagpuan mo ako. Kaya, babalik ka ba sa bundok? Lumaki ako sa Bundok Asul. Itinuro sa akin ng maestro ang lahat ng dapat niyang ituro. Isang bagay lang ang hindi niya itinuro, kung ano ang gagawin pagkatapos mahanap ang babaeng iyon. Dahil hindi na aalis si Luis. Mula ngayon, ang upuang iyon sa opisina, sa itaas na palapag ng Grupo Reyes, ay palaging iyo.